Freddy po ng rFred TV. So sa ngayon, magbibigay lang tayo ng update sa Philippine Stock Exchange. Ah, para magkaroon kayo ng idea kung ano bang nangyayari sa market. So lately, the Philippine stock market has been rough. It has gone down sharply. So nakikita nyo, mababa siya the past few days and is now at the lowest it has been in the past 6 years. So noong 2014, ito yung pinakamababa natin. So ngayon mas mababa pa. So this year, it has lost over 2,000 points already. So nasa 5,335. So ang pinakamataas natin is 8,437. So more than 2,000 points na ang ibinaba niya. So more than 25% ang ibinaba ng ating stock market. So by definition, nasa bear market territory na tayo. So ano ba talaga ang nangyayari sa market? What is going on in the market? So in the last few days, the spread of the coronavirus, COVID-19, to most parts of the world and the Philippines has really taken its toll on markets across the globe. So hindi lang ito sa Pilipinas. So sa buong mundo, pati US, sa Europe, talagang apektado ang stock market. Uncertainties to people, companies, and industries have pushed stock prices back heavily, and we may continue to feel the pressure into the short term given that governments are still struggling to put remedial effects in place. So sa nakikita nyo, very sharp pa yung pagbagsak ng stock market. So sa mga darating na mga araw, babagsak pa ito. So at such, I think that we may have to go through an extended period of corrective volatility until such some control measure can be introduced to assure the public that a better degree of control and stability can be seen. So this decline may push prices to dirt cheap levels. So murang-mura na talaga. So this can be taken advantage of and managed by the patient and prudent investor. Sabi nga ni Charlie Munger, we don't make money when we buy stocks. We don't make money when we sell stocks. We make money while we wait. So sa mga patient at saka mga prudent investor, ito yung mga pagkakataon. Pero hindi pa muna ngayon. Hindi pa muna ngayon. Kung bibili man kayo ngayon, pakunti-kunti lang. So ang tanong, what do I do with my portfolio? So although these sharp drops in the market can really be unnerving, one should resist the urge to sell good companies solely because you are scared. So dito sa stock market, gaya ng nabanggit ko noon pa, dalawang emotions lang ang mayroon dito. Yung takot na takot ka, yung nagpapanik, at saka yung greed naman, yung gahaman. So yun ang dalawang emotions. So sa ngayon, ang umiiral ay takot. So this doesn't mean na you should just hold on to your stocks blindly. I suggest that you evaluate the stocks that you own and see if their future prospects remain intact. So dapat maganda yung fundamentals ng mga kumpanyang hawak mo kasi makakabangon din yan. So rebalance for durability if necessary. So some companies may be badly affected by the ill effects of COVID-19 and may take a hit on earnings into the short term. This is why the market is falling in anticipation of this possibility. So even companies with superior products, kagaya na lang ng Ayala Land, ng SM,
Ayala Corporation, kahit Jollibee, at saka yung mga bangko. Okay? Steady stream of earnings, kagaya ng Mega World, and strong balance sheets may not be insulated from any slowdown in the economy. Talagang maapektuhan talaga. However, yung mga kumpanyang nabanggit ko, they will recover faster once the situation turns around. And one day, it will. So, dapat nakahanda tayo pag dumating yung araw na yon. So, dapat mayroon tayong cash, yung pera na pambili. Please, check the research reports doon sa COL Financial. May mga research sila doon, may mga investment guides. Pupuntahan natin mamaya for updates sa mga companies. So, ang tanong, should you sell or should I sell? Yan ang tanong na marami. So, the natural tendency of the stock market is to swing up and down over the long term. So, very volatile kasi ang stock market. So, 3 to 5 years from now, makikita mo, you will likely to see prices much higher than where we are today. So, talaga ngayon, bagsak na bagsak. So, if you are positioned in good name stocks, kagaya ng nabanggit ko, kagaya Ayala Land, Mega World, yan, SM, Ayala Corporation, BPI, BDO, ano pa, Jollibee, yan. Yan yung mga kumpanya. So, 3 to 5 years from now, you will likely to see prices much higher than we are today. So, gaya ng sabi ko na, if you are positioned in good name stocks, and you can tolerate the short-term risk, kagaya ng volatility na gaya dito, you will be rewarded in due time. So, ang laro talaga sa stock market is patience, no? Patience. However, may mga ibang investors, particularly those geared for the short term, may feel that they cannot tolerate the recent unprecedented sell-off. So, nagpapanik. So, this could be because they are too heavily positioned or on margin. Ibig sabihin, nakalabas lahat ng pera nila. Okay? So, if so, I suggest you may want to think about reducing your exposure. Kung magbawas, so magbenta muna, cut loss. Hindi naman lahat, as long as maganda yung kumpanyang hawak. Okay, to limit your short-term risk while regaining more safety for your capital. So at least pag nag-cut loss ka ngayon, kunti lang yung talo mo, babawi ka na lang pag nakabangon yung stock market. So that said, if your current exposure in the market no longer matches your risk tolerance, so kagaya ng mga retired, yung mga wala ng permanenteng trabaho, so medyo dapat mas mababa na sa loss, sa yung risk tolerance mas mababa na. So you should consider adjusting it down to a level that you are more comfortable with. So dapat yung kaya mo lang i-take yung risk, no? Mahirap naman kung lahat ng pension mo ay nakalagay sa stock market, kawawa naman. Mahirap naman 'yon. So keep in mind that you can always gradually move back. So pag nakabawi at nakabangon tong stock market, pwede kang bumalik ulit into your stock investments when the market decline seems to be abating or when the fears over the COVID-19 seems to be coming to an end. So ayun. Should I buy now? Ito yung tanong. Dapat na ba tayong bumili? Well, for some, prices at this level seems to be very tempting already na palagpasin. Okay? While for some, the downtrend makes it tempting to time the perfect re-entry at the bottom. So may mga tao diyan nag-aantay talaga na talagang sumagad yung pagbagsak. Okay? Pero mahirap 'yan, mahirap gawin 'yan. I don't know kung mayroon ng tao na nakapag 100% na natsambahan talaga yung pinaka-bottom. But remember, time in the market beats timing the market. O yan. So, mas maganda yung you stay invested rather than ita-time mo yung market.
Data shows, okay, historically that if you had tried to time the market but ended up missing the 30 strongest days of the market, you would have near zero return. Yan ang sabi ng data historically. However, if you had stayed invested, right, you could have nearly tripled your money. So, yun nga, patience ang kwan dito. So, tingnan mo na lang to, talagang napaka-volatile kasi talaga yan. Yan. Alright? So, babagsak yan. Ang sikreto kasi nito, pag bumagsak ang stock market, pag umangat yan, mas mataas pa siya doon sa pinakamataas niya dati. Yan. So, have a balanced and liquid portfolio during this period. So, make sure your portfolio is composed of diversified quality companies from different growing industries. So, dapat meron kang banking, meron kang telco, meron kang property, meron kang industry. So, yun dapat diversified, balance yung iyong portfolio para at least nakadistribute yung iyong risk. So, make sure your portfolio is composed of diversified quality companies from different industries. Also, try to keep centered on issues that have good liquidity. Ibig sabihin yan, good number of shares are traded daily. So, mabilis yung pagbenta at pagbili. Para at least, pag kailangan mo na magbenta, may sure na bibili. So, illiquid stocks can fall much more during times of distress as it becomes harder to sell with buyers running away. So, pag walang bumibili, kanino ka magbibenta? So, dapat yung mga liquid, yun, yung mabilis ang kwan, yung mataas yung mga transactions, yung trades every day. Reduce or remove from your portfolio and rebalance to stocks of good quality names and daily volume. It also greatly helps to allocate your money in good balance among them. So, in case one or two of them underperforms, your bad exposure is limited kasi yung ibang mga kumpanya sa ibang industries kumikita o kaya nagper-perform. You may even include other assets classes. So, hindi lang sa stock market, no? Dapat mayroon ka mang fixed income, kaya ng mga bonds. Okay? So, sa money market. So, kagaya ko na nag-i-invest din sa mutual MP2, okay? Modified Pag-ibig 2 at saka sa SSS Flexi Fund. Yung mga yon naka-invest yun sa money market at saka sa bonds. So, dapat mayroon ka rin ganon ng mga investment, hindi lang sa stock market. Okay? So, a simple way to do it is through stock index funds. O, yun. So, ipapakita ko mamaya, bumili ako ng stock ng index fund. Which is package of the 30 blue chip companies, large cap stocks that compose the Philippine Stock Index. So, sana yung video na ito nakabigay ng konting inspiration, okay, o guidance, no? So, ipapakita ko lang sa iyo ang ating portfolio. Punta lang tayo dito. Right? So, habang naglalagin ako, ipakita ko din sa iyo ang graph. Ito yung mga stocks na gusto kong bilhin MBT, Metrobank. Magandang performance ng Metrobank ang kanyang valuation nasa 88 pesos. Pero tingnan mo naman yung presyo niya ngayon. Papakita ko sa inyo. Ito. So, ang presyo niya ngayon is 43.50. Okay? So, tingnan mo, bagsak na bagsak yung kanyang price. So, talagang downtrend. 43.50. Ang sabi ko, ang kanyang fair value is nasa 88. Yan. So, big sabihin, pag bumili ka ngayon, edi may potential kang madoble yung pera mo. Okay? Yan. So, yan. Metrobank, isa yan sa mga plano kong bilhin pagdating ng araw. So, nag-aantay-antay lang tayo na mag-stabilize yung sitwasyon. Ito pa, isang kumpanya na gusto kong bilhin. Mega World. Yan. Ang presyo niya ngayon is 270 o 269.
tingnan natin mamaya kung magkano ang nasa 8 pesos ata ang kanyang totoong valuation. So tingnan natin mamaya doon sa ating COL financial account. So ayan, bagsak na bagsak din ang Mega World. You see? So imaginein mo na lang kung makabili ka ng 2.69 at ang totoong valuation niya nasa 8. So almost triple. Okay? 200% ang itataas ang ilalago ng iyong investment. Isa pa, ang gusto kong bilhin, Jollibee Food Corporation. Yun, Jollibee. Bagsak na rin siya. Yan, ang presyo niya ngayon is 121. Okay? Ang totoong value niya ata, valuation niya is 220. Okay? So bagsak na rin ang Jollibee. Yan. So you see, tingnan mo yung chart ng Jollibee. Bagsak na rin. Talagang bearish. So apektado lahat. Okay? So ang totoong valuation ng Jollibee is nasa 200 something. Ang presyo niya ngayon is 120. So kung makapag-antay-antay ka pa, baka bumaba pa yan. Bababa pa yan ng 100. Okay? So this time, ipakita ko sa inyo ang aking portfolio. Okay? So ngayon talagang bagsak din ng ating portfolio, pulang-pula. Okay? So nakikita mo yan ang ating Metro Pacific investment. Okay? 3 pesos na lang. Binili natin to ng 350. So may talo tayo. Tapos yung ating mutual fund na tawag ito Phil Equity, dividend yield, bagsak din. Pero ang mas maganda niyan, kung bumabagsak, mas lalo ka pa dapat na mas lalo ka pa dapat na bumibili. Okay? Kasi mura. Okay? So, yan ang sitwasyon ng ating portfolio. So, pero bumili pa ako. Nagdagdag pa ako ng 20,000 dito sa ating dividend yield para bumaba pa yung average natin. So, punta tayo dito sa research, fundamentals, at saka investment guide. Okay? So gaya na nasabi ko kanina, yung Metrobank, ang valuation, ang totoong value ng Metrobank is 88. Okay? Ang presyo niya ngayon, hindi updated to. So ang presyo niya ngayon is 43.50. Alright? So kung bumili ka ngayon, so may posibilidad na lalago 100%. Madodoble yung iyong pera. Okay? So isang kumpanya pa na gusto kong bilhin is GFC, ayun, Jollibee Corporation. Yan. So ang presyo, ang totoong value niya is 220. Okay? Ang presyo niya ngayon is 120 na lang. Okay? So medyo malaki na yung discount. 100 pesos na ang discount niya from the 220. At saka pinakahuli, yung Mega World. Okay? So ang totoong presyo niya is 760. Ang presyo niya ngayon is 2.39 ba yung kanina? 2.39. So guys, napakagandang potential nito. Ito yung laging sinasabi ko madalas. Okay? So panoorin niyo yung isang video ko na pag umulan ng ginto, dapat ang hawak mo batya. Dapat hindi baso ang hawak natin. Alright? So hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na itong video na to, very raw, pero I hope na may nakuha kayong tips, guide, no? So, yeah. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang dito na lang muna. So, Doc Freddy po ulit ng rFred TV. So, kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe. Alright? So, until next time, be blessed everyone. God is good all the time, and all the time, God is good.